Ay parang timang. For today's video, papakita ko sa inyo na may pera talaga ako. Sa totoo lang, araw-araw naman talaga ako nagkakapera. Kaso araw-araw din siya nauubos. Halos wala na nga naiipon eh. Kasi mas malaki pa yung nagagastos ko kaysa sa kinikita ko. Pero ganun pa man, blessing pa rin sa akin yun. Hindi naman kasi porket malas ang araw mo, malas na ang buhay mo. Kaya kung nagkakaroon ka ng pera na kulang, magpasalamat ka na lang, at least meron. Hindi yung kulang na nga budget mo, magkikrave ka pa ng mamahalin na pagkain. Siyempre, ibabalance mo din yung bituka mo. Kung itlog kahapon, itlog pa din ngayon. Wala namang masama mag-itlog araw-araw eh. Basta wag lang everyday. Ako nga araw-araw ako naglilinis ng bahay namin eh. Pero ang salitang reklamo hindi sumagi sa isip ko. Mas nakakapagpahinga kasi tayo ng maayos kapag malinis ang bahay natin. Masakit kasing isipin na may utang ka na, ang dumi pa ng loob ng bahay mo. Kumbaga stress ka na, ang baho mo pa. O diba, masakit pa yun sa hurts. Pero sa totoo lang, masarap talaga maglinis ng bahay, lalo na kung sarili mong bahay. At saka kung wala ka ng choice, kasi ikaw ang tao sa bahay, kaya ikaw ang maglilinis. Ewan ko ba, isa na rin ako sa sumasaya kapag wala nang labahin sa basket. Sabi nga ng mga nanay na nakausap ko, ang tunay na pahinga, wala nang tambak na labada. At syempre, may extra pa na pera. Subukan mong humilata ng Sabado-Linggo. Sigurado, pagdating ng Monday, absent anak mo kasi walang masuot na uniform. O baka nagtataka kayo kung bakit ako ang nasa bahay at si Mrs. ang may trabaho. Let me explain, don't panic. Una sa lahat, first of all, mas maganda ang trabaho ni Mrs. Kahit papano ang pasok niya, Monday to Friday lang. Sabado-Linggo, wala siyang pasok, rest day na yun. Sa trabaho ko naman, once a week ang pahinga. Pero hindi ko siya matatawag na pahinga kasi kapag rest day mo, gagawa ka ng report. Pero sa trabaho ko, maganda rin siya kasi nakakapayat. Hindi ko sinasabing stress ako ha. Pero masaya talaga siya, promise. Tumagal nga ako ng 2 taon mahigit eh. Kaya ako nag-resign, feeling ko kasi parang wala nang nangyayari. Utang sahod, ganun lang palagi kada darating na yung sahod ko. Minsan nga kulang pa yung sahod ko sa utang ko eh. Nakaka-proud lang kasi nakakaipon na pala ako ng utang. Naranasan ko naman yung tinasan ng sahod namin. Kaso dinagdagan din yung trabaho namin kaya parang wala din silbi. Di ko maalala pero wala pa ata si kwenta yung dinagdag sa sahod namin. Pero yung dinagdag sa trabaho namin, grabe, parang gusto kong ibalik yung dinagdag na sahod. Wag na lang, kanila na. Mapapakamot ka na lang talaga sa hindi makate. Grabe talaga utak ng mga agency sa Pinas. Pero hindi ko naman nila lahat, mga 80%. Back to storyline. So yun na nga, pag si Mrs. din kasi nasa bahay, ang laki din ng gastos pag papasok yung mga bata. Bayad sa tricycle, papasok at saka pauwi. Hindi katulad pag ako, kayang-kaya ko saglitin ng Fortuner ko. Fortuner? O diba, dun pa lang malaking tipid na. Tapos nahatid ko rin si Mrs. sa trabaho niya kapag walang checkpoint. Mahirap kasi magmotor-motor dyan pag expire ang plaka mo. About naman sa gawaing bahay, syempre hati kami. Siya naglalaba, ako magsasampay. Siya magtatanggal, ako magpapasok. Charot, syempre hindi porkit nasa bahay lang ako, wala na akong silbi. Siyempre kumikita pa rin ako ng pera kahit nasa bahay lang. Mas okay pa nga yung ginawa kong pagre-resign at nagnegosyo na lang eh. At least magkautang man ako, sa sarili ko na lang tindahan. Pero may mga utang pa rin talaga ako, sana nga makalimutan na nila eh. Yun din talaga yung pinagdadasal ko araw, gabi, tanghali, umaga, pagising bago matulog. Bago kumain at pagkatapos kumain. Pag nakalimutan nila yung utang ko, at least mababawasan yung problema nila. Siyempre, ganun din sa akin, mababawasan din yung problema ko. Bali, ang mangyayari pala eh, nagkatulungan kami, parehas kami magiging panatag. Ewan ko ba, bakit hindi niya naiisip yun? Bawat problema, may solusyon, katulad nitong painitan ko ng tubig, nasira yung wire niya. Kesa itapon ko na naman to, ginawan ko muna ng remedyo. Saktong-sakto kasi may isa pa akong pakuluan na bago, eh hindi ko pa yung ginagamit, kaya pinutol ko muna yung wire niya, kinabit ko dito. O diba, at least yung nakatago kong pakuluan na bago, hindi ko muna magagamit sa ngayon kasi gumagana pa naman tong luma. Simpleng problema, simpleng solusyon. Kung sa iba nangyari to, malamang gagamitin agad nila yung bago nila. Hays, ang sarap maging matalino, bless na bless. Pagkatapos ng mahabang kwentuhan, magkakape na muna ako. Syempre, hindi ko kayo yayayain magkape, wala naman kayo dito eh. Hindi naman ako katulad ng iba na magpo-post, magla-live ng pagkain, tapos yayayain kayo kumain. Sasabihin, tara guys, kain tayo. Ang lakas magaya porket hindi makakapunta. Pagkasama mo naman, ayaw mamigay ng ulam. Speaking of ulam, ito ang ulam na bagay sa'yo, galagunggong. Mabait ka kasi online. Dahil sa'yo, nagloko ang computer ko, kakamain ko ng ulam. Siyempre, nakamove on na muna ako sa computer ko na nasira. Umattend na muna ako ng meeting sa school.
Sabi kasi ni teacher sa GC may importante daw na pag-uusapan. Kaya nagtanong agad ako kung magkano ba ang ambagan. Buti naman wala pang sinabi, sa meeting pa daw malalaman kung magkano. Kinder pa lang ako, uso na yung ambagan kapag bibili ng electric fan sa school. Siyempre dahil nakasanayan na, parang naging normal na lang sa atin yung mga ganong senaryo. Pero voluntary naman yan, nasa sayo naman kung magbibigay ka. Di ka magbibigay, sige, chichismis ka ng mga nanay sa school. Joke lang po. O paano, hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood, pa-share naman po, please.